Paano kung ang mga pinakamalalakas na bagyo sa kasaysayan ay hindi ganap na gawa ng kalikasan? Paano kung ang ulan, hangin at baha ay maaaring kontrolin ng mga makapangyarihang tao? Sa ilalim ng mga lihim na operasyon sa loob ng mga laboratorio at likod ng mga ulap, isinilang ang konsepto ng weather modification. Isang teknolohiya na maaaring magligtas o magwasak depende sa kung sino ang may hawak nito. Mula sa mga eksperimento ng militar, mga declassified na dokumento at mga kontrobersyal na teorya, ito ang kwento ng Weather Wars. Kung paano sinubukan at patuloy na sinusubukang kontrolin ang panahon. Sa mga nagdaang taon, mas malalakas at mas madalas ang mga bagyong tumatama sa Pilipinas. Habang sinasabi ng mga eksperto na ito ay epekto ng climate change, may ilan na naniniwala na baka may mas malalim pang dahilan dito. May mga tao na nagtuturo sa kakaibang formation ng mga ulap, tunog sa langit at bigla ang pagpapago ng direksyon ng bagyo. May kinalaman kaya ang mga proyektong ito sa mga nararanasan natin ngayon? Taong 1947, isang panahon na muling pagbangon. Pagkatapos lang ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mundo ay tila lumilipat mula sa kahindik-hindik na trauma ng digmaan patungo sa bagong panahon ng siyensya, kapangyarihan at pagkontrol. Sa Amerika, hindi lang armas nuklear ang sentro ng eksperimento, kundi pati ang kapangyarihan ng kalikasan mismo. Dito pumapasok ang isang eksperimento na tinawag na Project Cirrus. Ang Project Cirrus ay isa sa pinakaunang dokumentadong pagsubok ng tao na sadyang baguhin ang lagay ng panahon, partikular ang istruktura ng isang aktibong bagyo. Pinamunuan ito ng dalawang kilalang siyentipiko mula sa General Electric, si Vincent Schaefer, isang eksperto sa cloud physics na nakadiskubre ng cloud seeding gamit ang dry ice, at si Erwin Langmuir, isang Nobel laureate na matagal nang interesado sa artificial weather manipulation. Sila ang mga unang nagtangkang lumika ng ulan o pahinain ang bagyo, hindi sa pamamagitan ng dasal, kundi sa agham. Noong October 13, 1947, isang military aircraft mula sa US Air Force ang lumipad papunta sa isang hurricane na kilala bilang Storm King. Ang plano ay magbagsak ng halos 80 pounds ng dry ice sa paligid ng mata ng bagyo sa taas na mahigit 18,000 feet, at nang ginawa nila ito, may nangyaring hindi inaasahan. Pagkatapos ng operasyon, biglang nagbago ang direksyon ng bagyo. Sa halip na tumuloy sa laot at humina, lumihis ito pakanluran at dumiretso sa kalupaan. Ang resulta, tumama ito sa lungsod ng Savannah, Georgia, nagdulot ng malaking pinsala at perwisyong hindi inaasahan. Bagamat hindi malinaw kung ang eksperimento nga ba ang tunay na sanhi ng pagliko ng bagyo, maraming residente ang naniniwala at nagpanta ng demanda. Sa gitna ng kontrobersyal, kaagad isinara ang Project Cirrus. Pero tapos na nga ba talaga ito? Hindi nagtagal sa mga sumunod na linggo at buwan. Nagpatuloy ang proyekto, ngunit sa mas tahimik at mas lihim na paraan. Hindi na ito malayang iniulat sa media. Hindi ito eksperimento ng mga siyentipiko lang. Naging bahagi na ito ng mga classified na operasyon ng militar ng Estados Unidos. Sa puntong ito, nagsimulang uminit ang tanong, kung kaya nating galawin ang panahon, kaya rin ba nating gamitin ito bilang armas? Taong 1967, sa gitna ng isang madugong digmaan sa kagubatan ng Southeast Asia, ang Vietnam War. Sa paningin ng marami, ito ay digmaan ng armas, ngunit sa likod ng makapal na ulap, isang mas tahimik at mas lihim na operasyon ang isinagawa ng Operation Popeye. Ang layunin ng Amerika ay gamitin ang kapangyarihan ng panahon bilang sandata, hindi baril, hindi bomba, kundi ulan.
Maraming beses nang napatunayan sa kasaysayan na ang ulan ay makapangyarihan. Kaya nitong sirain ang mga taniman, hadlangan ang mga daan at gawing imposible ang paggalaw ng mga sundalo o mandirigma. At iyon ang mismong ideya sa likod ng proyektong ito. Ang target, ang Ho Chi Minh Trail, isang mahaba at komplikadong network ng mga landas na ginagamit ng North Vietnamese Army at ng Viet Cong upang maghatid ng mga supply, armas at mga sundalo mula sa North patungong South Vietnam. Ang mga rutang ito ay dumaan sa mga makakapal na gubat at bundok ng Laos at Cambodia. Tila imposibleng bantayan at atakihin ng diretso. Kaya ang mga siyentipiko ng US Department of Defense, katuwang ng Air Force at Central Intelligence Agency o CIA ay bumuo ng planong palawigin ang monsoon season sa lugar. Sa tulong ng cloud seeding, nag-spray sila ng silver iodide sa mga ulap upang paliitin itong magbuhos ng ulan. Araw-araw may mga eroplanong lumilipad sa ibabaw ng trail. Hindi bomba ang daladala kundi kemikal. Habang ang iba ay hindi namamalayan kung ano ang kanilang ginagawa, may iilan na alam ang tunay na layunin. Mga pagbaha na sisira sa mga tulay, pagpapalambot sa lupa at pipigil sa mabilis na galaw ng mga kalaban. At gumana ito. Nagkaroon ng matagal at hindi inaasahang ulan sa mga lugar na dating tuyo. Lumambot ang lupa, lumika ng mga makakapal na putik, naputol ang mga daan. Ang mga sasakyan ay hindi makagalaw. Ang mga sundalo ay nabasa, nilalamig at napilitang umatras. Ayon sa ilang ulat ng militar, tumagal ng 30 hanggang 45 araw ang epekto ng bawat seeding mission. Isang matinding tagumpay sa larangan ng psychological at logistical warfare. Ngunit hindi ito inilathala sa mga dyaryo at hindi kinumpirma ng mga opisyal ng gobyerno mismo. Itinago ito. Isang lihim na operasyong hindi umano dapat malaman ng publiko. Ngunit sa taong 1971, isang whistleblower ang lumantad sa harap ng US Senate sa mga pagdinig ng Senado. Isiniwalat ang Operation Popeye na bunyag na ginagamit ng militar ang panahon bilang sandata. Isa itong paglabag sa mga prinsipyo ng international sa batas at maraming senador ang nabahala paano kung ito'y gamitin ng mga sibilyan sa ibang bansa at paano kung ito'y mapunta sa maling kamay. Ang epekto ng Operation Popeye ay malayo sa simpleng ulan. Ito ang naging hudyat ng pagkabuo ng konsepto ng weather warfare. Ang ideya na ang kalikasan mismo ay maaaring kontrolin, gawing armas at gamitin laban sa tao. May isang babala na ang agham at militar ay may kakayahang pagsamahin para sa mga layuning hindi agad nakikita, ngunit matindi ang epekto. Habang abala sa Vietnam, may isang proyekto ang Amerika, ang Project Storm Fury. Layunin nito kontrolin ang hurricane sa Atlantic upang mabawasan ang pinsala nito sa gitna ng Cold War at kaguluhan sa Southeast Asia. Nagsimula ang isang pagkilos hindi laban sa mga tao kundi laban sa kalikasan mismo. Ang mga hurricane ay matagal nang banta sa buhay at kabuhayan sa Amerika, lalo na sa mga coastal states. Gamit ang teknolohiya, nais ng mga siyentipiko at militar na pahinain ang mga bagyo upang maiwasan ang matinding pinsala. Mula 1962, regular na nagsasagawa ang mga tinatawag na Hurricane Hunter ng mga flight sa loob mismo ng mga bagyo. Sa gitna ng ulan at hangin, naglalabas sila ng silver iodide upang wasakin ang eye wall ng bagyo. Dahil kung masisira ang eye wall, maaaring humina o magbago ang direksyon nito. Sa ilang eksperimento, tila gumana ito. Tulad noong 1969,
ang Hurricane Debbie ay naobserbahan na humina ang lakas matapos maglagay ng silver iodide. Ngunit wala silang sapat na batayan upang mapatunayan kung iyon ba ay dulot ng seeding o natural na pagbabago. Pagsapit ng 1983, sinara na ang proyekto. Ngunit naiwan ang tanong, gaano na kalapit ang tao sa kakayahang galawin ang mga super typhoon? 1952, United Kingdom. Ang bayan ng Lenmouth sa Devon ay binaha dahil sa matinding ulan. 34 ang nasawi, ngunit ilang dekada ang lumipas, nabunyag na ang Project Cumulus ang nasa likod nito, isang eksperimento ng cloud seeding na isinagawa ng UK Royal Air Force. Mga dokumentong declassified noong 2001 ang nagsiwalat na may mga aktibidad sa kalangitan malapit sa Lenmouth sa mismong linggo ng sakuna. Ngunit gaya ng dati, walang direktang pag-amin mula sa gobyerno. Noong 1993, sinimulan sa Alaska ang isang proyekto na pinondohan ng US Air Force at Navy. Ito ang HAARP o High Frequency Active Auroral Research Program. Layunin nitong pag-aralan ang ionosphere sa pamamagitan ng pagpapadala ng high frequency radio wave. Ngunit marami ang nagtaka, bakit sobrang laki ng proyektong ito? Ano ang tunay na layunin? Lumaganap ang mga teorya na ginagamit ito upang manipulahin ang panahon, lumika ng lindol o kontrolin ang pag-iisip ng mga tao. Bagamat itinanggi ito ng mga sayantipiko, ngunit hindi pa rin naniniwala ang ilan. Hanggang ngayon, ang HAARP ay simbolo ngayon ng lahat ng suspetsa hinggil sa geoengineering at climate manipulation. Noong 1996, isang dokumento mula sa US Air Force na pinamagatang Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025 ang lumabas. Hindi ito lihim, ngunit ang nilalaman ay nakagugulat. Mga plano upang gamitin ang panahon bilang bahagi ng strategic military planning, fog, ulan, bagyo at iba pa. Sa kasalukuyan, may aktwal na programa ang Japan na tinatawag na Typhoon Shock. Isa itong futuristic project na may layuning bawasan ang epekto ng mga typhoon bago ito tumama sa lupa. Pinangunahan ito ng Yokohama National University. Binibigyan pansin nito ang mga posibilidad na palamigin ang dagat o pagkuhin ang landas ng bagyo gamit ang teknolohiya. Sa panahon ng mga teorya, maraming naniniwala na ang mga elite o mayayamang negosyante, gobyerno o global organizations ay may kakayahang manipulahin ang klima, baha, bago ang eleksyon, tagtuyot sa mga mahihirap na bansa o mga radar patterns na hindi maipaliwanag. Habang wala pang solidong ebidensya, ang kasaysayan ng weather modification ay nagpapakita ng isang malinaw na aral na matagal nang sinusubukan ng tao na galawin ang kalangitan. Ang panahon ay dating tinitingala bilang isang puwersang hindi kayang kontrolin. Ngunit sa makabagong teknolohiya, tila ang langit ay unti-unti nang pinapasok ng tao. Para sa inyo, makabubuti ba ang weather control o makakasama lang ito sa mundo? I-comment nyo lang ang inyong opinion sa comment section. Maraming salamat!